Shalom. So, let's pray. Abba Elohim, thank you so much for this wonderful time we have, for the opportunity to study your Torah, to meditate on it day and night, so that we may be careful to observe everything that is written therein. And you promise us that we will succeed and we will be prosperous, body, soul, and spirit. Thank you so much for your wonderful love for us, each and everyone. And may the Ruach HaKodesh guide us through Yeshua HaMashiach as we study your word and dig into the truth of your word, so we can gain wisdom from it and make our life a blessing to everybody, and especially blessing to your community and to our society and to our nation. In this, we bless your name through Yeshua HaMashiach. Amen. So, research is the process of elimination so that what remains is the truth alone. So, napakagandang kasabihan. Ang pagre-research daw ay habang nagre-research tayo, research, na-eliminate yung mga impurities, na-eliminate yung mga hindi totoo. Ang naiwan lang talaga yung ginto. Yung parang ginto, di ba? Ang ginto, bago yan maging puro, inaalis yung mga dumi, impurities, para lalabas yung talagang pure gold na. Ganon din po ang salita ng Diyos, inantulad yan na parang ginto. Pero sadyang ang mundo po ay masalimuot. Kaya, alam mo sino yung masalimuot? Yung isip ng tao. Kasi nga, likas sa atin ay may sarili tayong mga opinion, may sarili tayong filosofiya at mga paniwala na ayaw bitawan. Kumbaga, ito yung mga, ang number one kalaban ng salita ng Diyos, yung tao mismo eh. Kaya merong kasabihan na anyone convinced against his will remains of the same opinion still. Kumbinsido ka, pero hindi mo matanggap. Kaya you remain the same. Walang nagbago. So, at napaka palad natin at so ang vision natin ay magkaroon ng Torah Institute of the Philippines Foundation. Number 613 Mitzvot Street, Sitio Binayoyo. Maglagay tayo dyan ng karatula, 613 Mitzvot Street. Yung papaloob yan, kung ginawa natin papasok. Mitzvot Ali. Mitzvot Ali. So, Jonathan blessed me with some ebooks. And one of those ebooks is, Why are the Jews so blessed? Amen. Alam mo, ang sinasabi nila, number one, because sa history ng mga Hudyo sa Amerika, tinitrace nila, bakit nagtagumpay ang Hudyo hanggang ngayon? Since 100 years ago, iisa po yung sinasabi, because of the foundation of Jewish education. Yung principles ng Jewish education na inculcate sa mga Hudyo, nag-excel sila sa academics, bukod pa yung pag-favor ng Panginoon, pero yan ang dahilan, yung Jewish education. So yung Jewish education na yan, posible nang mangyari sa atin ngayon yan. Dahil lalagay na tayo ng Institute of Torah Student. Ang curriculum niyan ay although mas maganda yung term na Hebraic kaysa Jewish. Kasi pag Jewish, tribe of Judah lang. Pag Hebraic, lahat po yan. The 12 tribes. No? Pero understood na yon. Kasi nga lost yung tribe, kaya yung Jew na lang natira. So, much to that, no? So, God has called us to do two things.
First, we are to never give up studying and seeking the correct interpretation of any given Bible passages. Second, such opportunities are golden moments for us to learn to show grace and love to others whose understanding of the given passage may differ from us. So sa Hebraic, study is the highest kind of worship. It is our responsibility to study the Word of God. Okay, take note of this. There are differences between worldview sa Hebraic and Greek worldview. Sa Hebraic worldview, pag naintindihan nyo na to, napakalaking bagay nito. Meron ka ng Hebraic mindset. The Hebrews study to revere and obey. The Greek, they study to know and to comprehend. What's the difference? I thought, di ba, pag nag-aaral ka, you want to know and to comprehend. At first, mga kapatid, nalilito ako sa kataganan yan, binabasa ko sa mga libro. Ganito pala. Pag ang Hebrew nag-aaral, yung salita ng hari, ang motibo niya is, paano niya sundan ito? Paano niya i-obey ito? Yung Greek, alamin niya lang, pero hindi niya i-obey. So, tingnan niyo po yung difference. So, halimbawa po, yung hari. Pwede mo bang sabihin sa hari, di ba si Yahweh Elohim hari, si Yeshua hari, mahal na hari, pag-aralan ko muna yung kautusan nyo, pag naunawaan ko na po, babalikan ko po kayo, tsaka ako mag-obey. Or, pag-isipan ko 1 taon, pag naintindihan ko na talaga yung salita nyo, tsaka nyo i-obey. Anong gagawin sa inyong hari? Gagapusin kita, sabi doon, gagapusin, itatali, itatapon. Rebellion po yun. Karamihan po sa mundo ay ganyan. Aral ng aral sa Bible school. They never came to the point na mag-obey sa Torah. Mga kapatid, kahit isa lang yung alam mong tuntunin ng hari, kahit Sabat lang muna, at nag-obey ka na nag-obey, mas higit ka pa kaysa yung aral ng aral, hindi naman nag-obey. See? So, let's develop that attitude. So, natural mga kapatid. So, although pinag-aaralan natin yung salita, pero ang motive is to obey the king. Hindi lang to know. Di ba? So, yan po. Kaya po, tingnan mo sa mundo. Kahit sa curriculum ng mga eskwelahan dito ngayon. Aral ng aral yung mga bata. Kung ano-ano yung aral. Napakaraming mathematics, lahat na lang subject na po. Ako nga nahihilo sa elementary pa lang yung anak ko, nahihilo na ako sa mga inaaral nila eh. Ulit-ulit lang. Tapos, sabi ko, kaya nga po, ito yung difference, isulat nyo. The Jew, the Hebrew, study to be holy. The Greek study to excel in academic. Kaya tingnan mo, ang mga matalino sa mundo, lalong hindi naglingkod sa Diyos. So, what's the point na maging matalino yung bata, hindi naman naglingkod sa Diyos? Hindi mapahamak din. Hindi ko sinasabi wag na mag-aral. Kailangan di mag-aral. Paano kung may vaccine na? Option naman. Let not the wise boast in his wisdom, nor the mighty boast in his might, nor the rich glory in his riches, but let the one who boasts in this, that he understand and knows me, for I am Adonai, who exercise loving kindness, justice, and righteousness on earth. Huwag magpuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magpuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magpuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito, na lumuwalhati ang kanyang naunawa, ang kanyang nakilala ko ang aking Panginoon na sasagawa sa lupa ng kagandang loob, kahatulan at katwiran.
Halatang hindi ako Tagalog talaga, no? Pag si Joji ang magbasa niyan. So, mga kapatid, from this moment on, I will swear before Adonai in front of you. I will swear. Who wants to swear with me? Ito yung isi-swear ko. From this moment on, I bow before Adonai, the King of the universe, that I will never bow down to any doctrines of men, any man-made traditions, even any authority that exalt itself above the Torah of Elohim. There will be no government authority that is higher than the authority of Yahweh Elohim through His Torah. Kaya niyo magbaw ng ganyan? Amen. Pero hindi kayo tumataas ng kamay. Mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, hindi na ako maging man pleaser. Magmamature na rin po ako. Ayaw ko na mag-man pleaser. Kasi, baka lalong hindi lalago ang aking spiritual, hindi lalago ang aking ministry na tinatawag ng Panginoon. Kung patuloy tayo maging man pleaser. I have to please my Adonai, even to the point na being persecuted for what I believe. Because of my strong belief in the Torah. Okay. So, i-recap ko para medyo meron kayong matutunan talaga. Ang Hebraic mindset, they study to fear God, to respect God, to honor God, to obey God. The Greek, they study just to know and comprehend and to excel in their, intelligence, knowledge. Pero not necessarily mag-obey. Kaya marami pong pastor, aral ng aral, hindi nag-obey sa Sabat, hindi nag-obey sa feast. Pero aral na aral, magagaling magsalita. Bakit? Greek mindset. So ang pinakamalaking problema ngayon, the battle is on the mind, yung Greek mindset, hindi nila alam yung Hebraic mindset. Napakasimple lang, no? Parang, So, number 2, is the universal Torah. Tandaan niyo po, pag sinabing Torah, hindi lang yan pang Israel. Hindi lang yan pang the 12 tribes, the lost tribe, and the no tribe. In 2 Samuel 7:19, binanggit po itong pambihirang salita sa Hebrew, the Torah Adam. The Torah Ha-Adam. This is the Torah of humanity, my Adonai, my Elohim. Alam niyo po, etong verse na to, I attended a seminar from a Hebrew scholar way back in 2006. Hindi ko makalimutan, ang sinabi ng scholar, sabi niya, there is a very rare verse in the scriptures that says, the Torah is for all humanity. Pag binasa mo sa 5 books of Moses, the Torah is for Israel and the foreigners. Pero dito sa 2 Samuel 7:19, it says, this is the Torah of humankind. So therefore, mga kapatid, ang Torah po ay pang-universal, pang-buong mundo po ito. Tayo, yes, Pilipino tayo, pero pag nasa Middle East ka, Torah pa rin yan. Pagpunta ka sa Africa, applicable pa rin yan. Pag pumunta ka sa West, sa Europe, applicable pa rin yan. Kasi universal yan. Hindi natin nililimit. That's the nature of the Torah. Hanggat ikaw ay tao, applicable sa iyo ang Torah. So, sabi ng mga teacher sa science, ang tao ay galing sa unggoy. Papayag ba kayo? Yung unggoy may buntot. Tayo wala. There is only one covenant, mga kapatid. Maganda itong Hebrew Roots Teaching Institute. There is only one covenant and the Christians have grossly missed it.
walang kautusan or tipanan maliban sa tipanan na binigay ng Diyos sa Israel. Wala nang iba. Wala pong separate na tipanan ng Gentiles, kundi yung diretsong binigay ng Diyos sa Israel. So, narinig nyo na po yung kataga ng karamihan ay wala na yung kautusan, hindi na applicable yan, nasa New Testament na tayo ngayon, at by grace na po tayo, hindi na by law. So generally, the Christians do not build their faith based upon the law, the Torah, the 5 books of Moses. But the truth is, mga Messianic believers or Torah keepers would mentally agree that the Torah is the foundation for understanding the New Covenant Scriptures established. So, in short, you cannot understand the New Testament without understanding first the Old. Because the Old, the Tanakh, came first before the New. Ito po yung mali ng marami. Akala ng marami, maunawaan nila ang New Testament from Matthew, Mark, Luke, and John hanggang Revelation. Kung merong maintindihan nila, let alone yung New Testament, kung wala yung Old, mga kapatid, yun ang pinaka-mistake po doon. Imposible po. For example, the book of Revelation. The book of Revelation is full of symbols. Saan galing lahat ng symbols? Sa Torah. So, that's why, sa starting point pa lang, the Torah alone should be the starting point of building a faith foundation after you're being born again. The Torah is the foundational revelation about the nature of Yahweh Elohim and His redemptive dealings with mankind. The New Covenant Scriptures are therefore a continuation of the Torah in that they fill up the revelation of the Tanakh. We must remember the Torah was a shadow and pattern of the good things to come. All concepts and doctrines developed in the New Covenant Scriptures are already revealed in the Torah. All. There's nothing new in the New Covenant except the blood of Yeshua was shed to satisfy the requirement ng Diyos sa sin. In fact, I already shared to you yung sa Passover Day na sinabi ni Yeshua na this is the blood of the... Wala pong new doon, inserted lang yung salita nyo. This is the blood of the covenant which I shed for you. Ibig sabihin, wala pong new covenant. Renewed covenant. Kasi pag new kasi, ang nasa isip ng tao, brand new. Renewed lang. Ibig sabihin, the terms and conditions of the Torah apply, being renewed through the blood of Yeshua instead of the animals, the blood of the animals. So sabi rito, if your faith isn't based upon the foundation of the Torah, then you need to seriously consider studying the Torah diligently for yourself to see what Yahweh's Torah says. If your foundation is built predominantly upon the scriptures from the New Covenant alone, then you will have a less than ideal understanding of Yahweh's scriptures and His will for your life. This less than ideal understanding will exist because you will lack the proper foundational understanding to interpret the rest of the Tanakh and the New Covenant Scriptures correctly. Napakaganda po itong mga materials ngayon ng Hebrew Roots Teaching Institute. At pang Bible School talaga itong Brother Alvin. So, bottom line, it will be impossible to fully comprehend the New Covenant Scriptures without a proper foundation of the Torah. No wonder Yeshua said, I have not come to destroy the law, meaning, literally, to
teach the Torah, thereby making it undone. I have come to fulfill the law, literally meaning, I have come to explain and interpret the Torah to you correctly. So, mag-insert muna tayo ng prophecy. It has been said, mga kapatid, 1 out of 5 verses in the Bible are prophetic in nature. O, marami pa pong hindi natupad na prophecy. Example, the mark of the beast, the Antichrist prophecy, it's all about control. RFID po ay hanggang December 1 na lang. Pag wala ka ng RFID, huhulihin ka na sa NLEX, sa SLEX. Kaya, obligado na rin po ako kumuha ng RFID. Ang national ID is being implemented. The code, the QRS code, travel pass, vaccines. Alam mo pati yung rasyon ng gobyerno? Rasyon matawag niya. Ayuda. Darating ang point na ang tao aasa sa gobyerno katulad sa nangyari lockdown. Wala na kami makain, gobyerno na lang ang tanging makapagtulong sa amin. Maganda, tumulong ang gobyerno. Pag wala nang maitulong ang gobyerno, aasa na rin siya sa higher government. Sasabihin ni Antichrist, ako nang bahala dyan. Ako na lahat bahala. Magpasakop lang kayo sa aming sistema. So, control din po yan mga kapatid. Nangyayari po sa Amerika ngayon yan. Nasa Amerika, mayaman na bansa, pag wala ng trabaho yung tao, mayroong $2,000 galing sa gobyerno. Tapos meron siyang parang social housing. Aasa na lang siya na aasa na gobyerno. Pag na-implement yung mark of the beast, kasama siya doon sigurado. So, hindi po tayo umaasa. Ako, never ako aasa sa gobyerno. Although meron akong PhilHealth, meron akong SSS, para lang masabing meron. Pag wala nang masandalan, mahugot mo yun, di ba? Pero yung aasa ako, magbubuhay ako doon, mga kapatid. Sa Diyos ako umaasa pa. Sa Panginoon ako umaasa. At sa sariling gawa. Di ba? Sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi mag-pray ka na mag-pray ng hindi naman, kung hindi ka kikilos, wala rin po mangyari, mga kapatid. So, it's all about control. Control. Actually, pag tinignan mo, bakit binigay ng Diyos ang Torah, bakit binigay ang Holy Spirit, God also wants to control us. Pero iba yung pag-control ng Diyos. Free will, may freedom. God gave us the free will. Iba yung kay Antichrist whether you like it or else. So, nakita niyo po, ginagaya lang ni Antichrist yung sistema ng Diyos. So, much to that. So, we are now going to study mga Jewish eschatology or Midrashic eschatology from a Hebraic perspective. Okay. Elements of Midrashic eschatology. Ito po ay materials ng Bible School. Prophetic utterance, geographical prophecies, recognizable symbols prophecies, historical behavior prophecies, situational prophecies, blessing prophecies, ancestral names prophecies, national characteristic prophecies. Sabi ko, wow, hindi pala basta-basta ang prophecy. Pag ginamit mo na yung Hebraic, mas marami siyang anggulo, mas marami pong i-consider. Pero mas matalino ang Christian, alam ko na yan. Alam ko na yan. Spiritual na lang yan Yun, dyan magaling ang Christian. Hindi ka nakakita yung spirito. Midrash, eschatology, Hebraic hermeneutics. Okay.
habang ako po ay although ako mga kapatid kasi, hindi ako kontento sa mga nalalaman ko eh. Papatay na lang. Gaya nilalagyan pa. Yung pag meron na, halimbawa, midrash, meron na akong materials, mga binabasa, hindi ako kontento niya, naghahanap pa ako sa internet. So, tinype ko sa Google, midrashic eschatology. So, tinype ko. So, lumabas sa top 10, no? So, lumabas sa top 10, isang dissertation from, supposed to be a Christian professor in Bible school na theologian. And he called this the Matthean proclamation. Sinasabi ron, Matthew 28:19, sabi niya, ay ang pinapaliwanag niya pa, Hebraic perspective, yung the book of Matthew. So, Matthean, no? Matthean. So, ang sabi niya, ang conclusion niya, sabi niya, yung salitang teach all the nations. Di ba sa bandang huli, Matthew 28:19? Teach all the nations everything that I have commanded you, and I will be with you until the end of the age. So, ang dissertation niya mga kapatid, yung ano bang ibig sabihin ni Rabbi Yeshua? Kaya nga ginagamit niya Jesus eh. Kasi Christian theologian siya eh. Sabi niya, the Matthean Jesus, Yeshua, proclaiming that all the nations should be converted to Israel's Messiah and to his authoritative interpretation of Torah is fully coherent within the Matthew's eschatology without filtering the text through Paul. Ibig sabihin, walang pakialam si Matthew sa mga sinulat ni Paul. Hindi pa nag-i-exist yung sinulat ni Paul. Si Matthew na nagsusulat sa kanyang view kay Yeshua and his authoritative interpretation of the Torah. The famous Matthew 5:17, di ba? I have not come to abolish the law, but to fulfill the law. Ang sabi ng Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ano yung authority? The authority to interpret the 613 laws of the Torah. Sabi niya, go therefore and make Talmidim. The word disciples is not a modern concept, mga kapatid. Bagamat galing tayo sa iba't ibang church, may mga discipleship program tayo. May mga D group, may mga cell group. Ibang discipleship ang pinag-uusapan sa Book of Matthew. Wala pa akong mga modernong disciples noon. Mga Hebrew lahat yun, mga Hudyo lahat yun. Go therefore and make Talmidims disciple. Nandito na naman yung salitang all nations. The word all nation is pas ethnos. Sa Hebrew ay kol goyim. Teaching them to observe all I have commanded you. And remember, I am with you always, even to the end of the age. So, intindihin nating mabuti. So, according to Isaiah chapter 56, 6-7, which is cited in Matthew 21:13, and then partially transposed to Matthew 28:18-20, foreigners will convert and be joined to Yahweh's covenant with Israel to observe Sabbath and be among all nations that worship the God of Israel. Now, sa mga, ito yung tinatawag na midrashic understanding ng hermeneutics sa Hebrew.
pag may kino-quote galing sa Book of Isaiah, halimbawa, Matthew 21:13, sinabi ron, and he said to them, it has been written. So, may tinutukoy siya sa Tanakh. My house shall be called a house of prayer. It is direct quotation from Isaiah 56, verse 7. So, sa principle ng Midrashic hermeneutics, ibig sabihin, balikan mo yung buong talata na yun. Hindi na kailangan i-quote ang buong chapter. Wala nang time and space. Understood na yon. So, Matthew is quoting the writings of Prophet Isaiah, and it is written something like this. Ito po yung, so, nahinay ko para makuha nyo. Kinukot ni Yeshua, it will be how this temple is going to be the house of prayer. He was talking about the temple in Jerusalem. Nandun siya, di ba? Pag binalikan mo Isaiah 56, ito po yung sinasabi, also the sons of the foreigner who joined themselves to Yahweh to serve Him, to love the name of Yahweh, to be His servants, all who guard the Sabbath and not profane it, and are holding on to my covenant. I shall bring to my set-apart mountain, my holy mountain, Jerusalem, and let them rejoice in my house of prayer, referring to the temple. Their ascending offerings and their slaughterings are accepted on my slaughter place, the altar. For my house is called the house of prayer for all nations. So, this is referring, nakita mo yung, pag sinabing Midrashic, naganap na noon sa panahon ni Moises, nagaganap uli sa panahon ng propeta sa future. At nagkatuparan siya, nagkatuparan, fulfilled sa buhay ni Yeshua, tapos mapupulfill pa ultimately sa literal temple. The book of Ezekiel chapter 43 hanggang chapter 48 talks about the temple in the millennial kingdom. Anong sinasabi? Kung naintindihan nyo yung sinasabi, mga kapatid, ang mga foreigner daw, all nations, hindi lang Israel, Lost tribe of Israel, automatic yun, mga kapatid. Hindi na nga all nation yun. Israel talaga yun. All nation daw will join Israel to observe Sunday, a Sabbath. Those that love Adonai, those that hold on to thy covenant, there's no other covenant. The Torah. Sabi ng Panginoon, I will bring you to my holy mountain. I'll bring you to my presence before the Father. So nakita niyo po yung futuristic pattern na napulfill sa life ni Yeshua. So, dito po sa mga kaparaanan ng mga modern theologians, kulang. Ang sinasabi lang nila, type and shadow. Tapos, gagamitin pa ng philosophy. Anong mahalaga? Yung actual o yung shadow? Siyempre yung actual. O di wala na yung shadow. Wala na yung Torah. O, kaungasan na naman ang ituturo sa mga tao. Ha? Saan ka nakakita ng tao wala siya? Hindi mo hihiwalay. So, mga kapatid, the way the Christians study the Bible today is flawed, erroneous, mali. Another aspect of the Matthean account, Matthew, the Messiah Yeshua will bring justice to earth by teaching Torah in the millennium. So, ang sinasabi ni Matthew, kaya pala Matthew to in order that what was spoken by Yeshayahu, Isaiah the prophet, might be fulfilled, saying, see. So,
dito, kinukot na naman ni Matityahu, si Matthew, ang Isaiah chapter 42. See my servant whom I have chosen, my beloved in whom my being did delight. My servant, capital M, ay si Yeshua na fulfill sa katauhan ni Yeshua. Siya yung servant ni Yahweh. I shall put my spirit upon him. Si Yeshua yan. Di ba? He has anointed me. Mashiach me. And the spirit of Yahweh is in me. Name ni Yeshua yun. Hindi niya hinide yun. And he shall declare right ruling to the nations. Kinuha ko po yung Hebrew ng right ruling, mishpatim lahagoyim. Ang prophecy na ito na fulfill sa katauhan ni Yeshua, di ba, midrashic pattern, cycle, and repetitive patterns and cycle, nangyari, na-fulfill kay Yeshua, mangyayari pa ulit sa millennium data. Yun ang midrashic pattern. Si Yeshua daw is destined to teach the whole world the mishpatim of the Torah. The rules of the Torah, the ordinance, the statutes, the commandments of the Torah. Kaya pag binibiro ko sa inyo, 613 Mitzvah Street, seryoso po ako doon. Paalala yun na ito dapat ang minamaster natin. Sino may talent niya? Gawa ka ng sideboard. So mga kapatid, okay, I'm studying the book of Revelation now. I'm very excited kasi I have attempted to study the book of Revelation before, pero hindi maayos yung mga author parang ang gulo Pero ito ngayon, si Professor W.A. Livenberg, ang galing, ang husay. Siya pala yung teacher ni Joseph Dumont sa Midrashic Eschatology, sa masteral degree ni Joseph Dumont. Siya din ang nag-rekomenda sa libro ni Joseph Dumont sa Nobel Peace Prize. So, they have the biggest Bible school today in the world. And nagsulat na ako sa kanya so that we can be affiliated sa kanya. So, sumagot na po siya. Hallelujah. Amen. At sabi pa nga, pwede silang pumunta dito Relax Okay. One of the book that talks about prophecies is the book of Revelation. The Revelation of Yeshua Mashiach. Okay, and the messenger of the assembly in Philadelphia. Philadelphia means brotherly love. Ibig sabihin, the congregation who is known for his brotherly love. He who is set apart, who is true, who has the key of David. He opens and no one shuts, and shut and no one's open. Quoted from Isaiah 22 verse 22. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one is able to shut it. You have little power, and yet you guarded my word and have not denied my name. See, I am giving up those of the congregation of Satan, who say they are Yehudim, Jews, and are not, but lie. I'm making them come and worship before your feet to know that I have loved you. Mga kapatid, if you study natapos ko na po yung message ng 7 churches. And sabi ng author, si Professor Livenberg is, the key to understand the book of Revelation is to know who are these people na ina-address ni John the Beloved. Yeah. Sabi niya, the key to understand is, sabi niya, the ultimate unlocking of the ultimate mystery in the Bible.
Ibig sabihin mystery, hindi maliwanag, obscure, malabo. Okay. Sabi niya, sino ba talaga to ang mga 7 churches or assembly of believers na binabanggit sa Revelation? Alam mo sinasabi niya? These are the scattered tribe of Israel. Sila yung mga na-evangelize ng mga 12 disciples na nagtayo na ng mga congregation sa Asia, Cappadocia, Galatia, Thessalonica. Di ba last time, 1 Peter 1:1, James 1:1, Galatians 1:1, chapter 1 sinabi ron, the scattered tribes. Pinapakialaman ng Kristiyano ang sulat sa mga scattered tribe. Sila daw yun. Tuloy na misunderstand kasi hindi nila maunawaan the Israel mindset. So, in short mga kapatid, siguro mga next week, umpisahan na natin itong Book of Revelation. Ang Book of Revelation, may repeated themes, may pattern din. Una, tignan mo sa introduction, sinabi rito, he who is true, he is talking about Yeshua. Katangian ni Yeshua. Sabi niya, he who is the key of David. So, the key of David is authority to the Torah, mga kapatid. Naalala yung sinabi kay Peter? I will give you the keys of the kingdom. Whatever you lose, whatever you bound, ibig sabihin, whatever you allow will be allowed, whatever you forbid will be forbidden. Ibig sabihin, I'm giving you the authority to interpret the scriptures. Inalis na dun sa mga Pariseo. Inalis na sa mga Pariseo kasi ang Pariseo puro mga Talmud, mga Mishnah. Kaya na-miss nila ang Messiah. Ang daming dinagdag sa Torah, wala na sa ayos ang interpretasyon. Binigay kay Pedro yung authority to interpret the Torah. Kinuha naman ni Pope daw. Yung alam, kinuha. Inangkin eh. Yan ang unang Pope eh. Sige na nga. Bahala ka. So, mga kapatid, yung 7 churches sa Book of Revelation ay may mga katangian sila. Example, the church, yung unang church, ano yung church? Yung you have, umalis na kayo sa first love nyo. Hanggat hindi kayo babalik sa first love, sa love nyo kay Adonai, sabi niya, hindi mapaganda ang sitwasyon nyo. Ngayon, dati, nung araw, pag sinabi mong first love, babalik yung sigla mo sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Pero actually, pag from a Torah mindset, first love is the Shema. How do you love God? You obey the Torah. So tayo ngayon, we can say, tayo to. The spirit of that church, bumabalik na tayo sa love. Kaya nga po, ang tao pag sumunod sa Torah, parang nagkaroon siya ng bagong sigla ng paglilingkod. Di ba? Totoong-totoo yan. Nagkakaroon ka ng, sabi nga, parang bagong born again ka uli. Parang nakatagpo ka ng panibagong way ng paglingkod ng Diyos. Totoo po yan. Etong kwan, so, ibig sabihin, pag hindi bumalik sa Torah, hindi maganda. So another, at Philadelphia, halimbawa, the Church of Laodicea. Sa Church of Laodicea, ang ibig sabihin ng Laodicea ay nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano, sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit, ni malamig,
isusuka kita. Ang Laodicea, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Laodicea, humanistic rule or the people rule. This is the spirit of the modern Protestant churches. I agree to that, mga kapatid. Sabi ng author, this is the spirit of most churches today. Tuloy natin, anong katangian ng Laodicea? You're neither hot nor cold. Sabi ng mga taga-Laodicea, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Wow, big churches. Mega church. Laki ng building. Ngunit hindi mo nalalaman, ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. You say, I'm rich. I have made myself wealthy. I need nothing. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga mayaman simbahan, akala nila yung pagiging mayaman, simbolo na tama ang kanilang doktrina. Na tama ang kanilang ginagawa. Tayo pinakamayaman na simbahan. Paano tayo maging mali? Napakalaki ng mga building natin, institusyon. Yung iba matutulis pa. Sino ba namang higit pa sa atin? Tayo nagyun din. Diba? Totoo yung mga kapatid. Alam mo noon, may Bible study ako na evangelical na mayaman. Alam mo sabi niya? Alam mo, Brother Ike, pag mayaman ka kasi, akala mo tama ka palagi. Totoo yan, mga kapatid. Yung Laodicea, ganun po sila. Hindi, ako'y mayaman. Sagana sa lahat. I don't need anything. Sabi ng Diyos, you do not know what you are, miserable, pitiable, poor, blind, and naked. Sabi ng Diyos, at I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and white clothes, so that you may dress yourself. Ang sabi rito, kailangan magbanal kayo. How do you banal? Sumunod sa Torah. You become holy when you obey the Torah. Yung gold, mga kapatid, is, sabi ng author, symbol of their mga offerings nila, sabi rito. So the shame of your nakedness will not be revealed. Ibig sabihin, mga kapatid, ito yung modern prosperity gospel. Ito yung gold. Ito na offering. Ito padamihan ng offering. Pagpapalain tayo. Pero hindi sumusunod sa Torah, mga kapatid. Ang tawag ng Diyos, mga bulag ito. Puro lang nakapokus sa gold. Gold, gold, money, money, money. Sa Amerika po, napakarampant po yan, mga mega churches. Ibig sabihin, kaya ako maglilingkod sa ng Diyos para yumaman lang ng yumaman. That's all I need. Sabi ng Panginoon, pitiable, miserable, poor, blind, naked. Oh. Sabi ng Panginoon, pag hindi kayo nagbago, may warning. Isusuka po kayo. Sabi ng Panginoon, kasi may kasunod pa, sa 19. Ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga ay magsikap at magsisi. Mga modern church. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sinuman ng aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya. So, ang admonition, mga kapatid, is repent. Bumalik sa Panginoon. Bumalik sa Torah. To the one who overcomes, I will grant the right to sit with me on my throne, just as myself overcame and sat down with my Father on his throne.
Ang magtatagumpay ay pagkakalooban ko ng umupong kasama ko sa aking trono, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama. Pag binasa mo ang iba't ibang talata sa Revelations 14:12, Revelations 13:18, sino yung mga nagtsatsaga, nag-overcome? Those who keep the commandments and the faith in Yeshua. Ang nag-overcome, mga kapatid, yung talagang mga sumunod sa Torah sa bandang huli, mga kapatid. Ito naman po ang sinabi sa church sa Philadelphia. God, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayanan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sinuman makapagsasara nito. Mga kapatid, ang sabi po ng author nito, si Professor Livenberg, ito po ang mga faithful Torah keepers. Kakaunti lang ang kakayanan dahil kakaunti lang sila. Ngunit sinunod nila ang turo, ang Torah, at naging tapat. Sabi ng Panginoon, I will open great opportunities for you. Amen. Hallelujah. May kasunod pa. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas. Huwag kang pumasok dyan sa sinagoga ni Satanas. Ang mga nagsasabing silang mga Hudyo at sila hindi, kundi nangagbubulaan. Narito ang sila'y aking papariyanin at pagsasambahin sa harap ng iyong mga paa. At nang malaman ikaw ay aking ibig. Mga kapatid, alam mo to? Yung mga Hudyo na pasaway na ginagano ng mga Torah keepers. Ganon kasi ugali ng Hudyo sa mga katulad natin. Pagbalik ni Yeshua, pupunta sa harapan mo pag makaawa sa iyo. Dahil mas inibig ka ni Yeshua kaysa kanila. Hallelujah. Ang tawag sa kanila, hindi maganda. Sinagoga ni Satanas. Oh. Hindi po anti-Semitic ito, ha. Nagsasabi lang ng totoo. Si Yeshua nagsabi niya. Tuloy po, sa Brotherly Love Church, Philadelphia, because you have guarded my word of endurance, I also shall guard you from the hour of trial, which shall come upon all the world, to try those who dwell on the earth. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa sa tribulation, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos, dahil patuloy ka nagtutura, hindi mo binitawan ang kanyang salita, iningatan mo, iingatan kita sa tribulation na darating. Wow. Hallelujah. Amen. Darating ako sa lalong madaling panahon, ingatan mo ang mga katangian na nasa iyo upang hindi maagaw ni numan ang iyong korona. Sabi ng author, mga kapatid, these are the faithful Torah keepers today. Sabi ko, kami yan. Kami din yan. Yes. Totoo yan. Amen. I declare. I declare. I declare. Storadores. Hindi, kung sa kanila, sabi ng church, I declare. Diba? Mas lalo na tayo. Tayo na. I declare. Si Yeshua na nga nagde-declare eh. Mag-second demotion ka na lang. I declare.
Siya talaga mag-declare eh. Kanya. Artista eh. Maigi na siya. Meron pa mga kapatid. He who overcomes. So, ibig sabihin, Yeah. hindi porke nasa'yo ng katingian, sureball na or totally okay ka na. May challenge pa. He who overcomes. Hindi pa tapos, mga kapatid. May laban pa. May Goshen pa. May end times pa. I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. I will write on him the name of my Elohim, in the name of the city of my Elohim. Alam mo, si Mark of the Beast, he will write the name on the foreheads, on the heads. Ginagaya niya lang ng Panginoon. Kasi isusulat daw ng Panginoon ang pangalan niya sa'yo. You belong to Him and He belongs to you. That is a covenant language, mga kapatid. When Abraham made a covenant with God, sabi ng mga rabbi, God took the hay on his hand, on his name, put it in the name of Abraham, so that Abraham becomes Abraham. He took another hay from his name and made Sarai Sarah. It's a covenant language, mga kapatid. That God puts His name on you. Pag nag-overcome ka. Sabo, tapos dito, dadaling ka niya sa New Jerusalem, the New Jerusalem, the New Earth, mga kapatid. No wonder, mga kapatid, sabi ng Book of Revelation ay, blessed are the ones who read the word of this prophecy. So, very comforting words po ang Book of Revelation. The most difficult book to understand. Finally, na-decode na mga kapatid. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Mga iglesia pala to. Iglesia ni ano to? Ni Yeshua. Wala. Iglesia ni Yeshua, mga kapatid. Ang magtatagumpay, gagawin kong haligi sa templo ng ating Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, igagalang ka ng Panginoon. Kahit ngayon, hindi tayo ginagalang ng mga Kristiyano. Dahil iba ang teaching natin, may utos, may kautusan. Ang Diyos po ang magpaparangal sa atin. Kaya po, I don't need to please the pastors anymore. We need to teach them the truth. So, Laodicea, alanganin. Epeso, wala nang first love. Hindi na nagsisiyama. Saan tayo, mga kapatid? Philadelphia, the Church of Brotherly Love. Tuloy natin. So, marami pa yun. Pag na tayo in details. Okay, tingnan po. Pumunta ako sa OMF Literature last Wednesday kasi gusto kong bumili ng Diglot Bible, Parallel English Bible. Nagtanong ako sa manager, Kuya, saan ang prophecy section mo? Sabi niya, prophecy? Prophecy, yung mga prophecy, mga end time, saan? Sabi niya, sandali lang, Kuya. Ikot siya ng ikot, hindi niya mahanap. Sabi ko, saan yung prophecy? Ito ba? Hindi yan. Wala silang prophecy section. Hindi alam ng bookstore ang prophecy. Yan po ang kondisyon ng Christianity ngayon. Walang alam sa prophecy kasi ang tinuturo, rapture na lang ang hintayin mo.
Marami pong madidisip dyan. The blessing of understanding biblical prophecy. So may blessing po pag naintindihan mo biblical prophecy. How blessed and fortunate is the one who reads the words of this prophecy and those who hear and keep. You know? The word Shema? Hear and keep is Shema. Hear and obey what has been written in it. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito at ang makikinig sa hulang inihahayag nito, hindi lang nakikinig at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat ang lahat na ito'y malapit ng maganap. So may blessing po ang Book of Revelation. Mga kapatid, the Bible is timeless, relevant, mga kapatid, pag nilagyan mo sa tamang kahulugan. Kaya, ang totoo niyan, napakapalat po natin at nireveal to sa atin mga katotohanan ito. Balik tayo sa Midrashic Eschatology. 613 mitzvah straight. The eschatological conversion of all the nations. So, in Matthew 28:19-20, misreading Matthew through Paul. So, ito po yung nakuha ko sa Google. The eschatological conversion of all the nations. Pinapaliwanag ng author na yung All Nations College, ano yung address niyo, Bin? Ang eskwelahan ni na Alvin ay All Nations College, Sullivan Avenue, Marikina. Ay, hindi. Antipolo, Mayamot. Antipolo. Bayan lang. Sabi nito, as a corollary, the mission of Matthew 10:5-6 to the Lordship of Israel has been expanded, not supplanted. Ibig sabihin, sabi ng author, yung sinabi ng Matthew 10, do not go to the way of the nations first, but go first to the Lordship of the house of Israel. Sabi ng author, hindi para i-replace ang Lordship, kundi the all nation is supposed to join the Lordship of the house of Israel. Mga kapatid, tingnan niyo po, kailanman ang design ng Diyos, hindi po sasali ang Gentile sa Israel. Kasi ang Gentile, pagano po ang pinanggalingan. Palagi po, ang Gentile, sasali sa Israel. Hindi the other way around. Kaya sabi ng Panginoon, unahin niyo muna yung Lordship bago yung nations. Pero yung papanhik na siya sa kaharian ng Panginoon, nung resurrected body na siya, sabi niya, this time around, we have given the Lordship of Israel the priority, teaching the gospel for 3 years. This time, sabi niya, teach the all nation. Ang tanong, ano yung ituturo? Sabi ng author, mga kapatid, it's a Torah observant mission. The Torah was an important aspect of becoming a disciple of Israel's Messiah who remains the center of the mission. So, tingnan niyo mga kapatid, as far as the gospel of the kingdom is concerned, ang ino-obey ng maraming Kristiyano ngayon, mga pastor, evangelist, with due respect, ang Messiah lang ang pinoproclaim nila. Nasaan yung teach all nations the commandments? Wala. So, the great omission, dahil walang letter C, the great omission gospel, tanggapin mo lang si Jesus, born again, okay ka na. Kung sa Pentecost, bautismo ka lang, okay ka na.
Pentecostal ka na. Mga kapatid, kung balikan mo ang sinulat ni Matthew, hindi po ganun ang pagkasabi. Turuan mo sila ng Torah. Hello? Sino ngayon pastor nagtuturo ng Torah? Brotherly love. Alam mo mga kapatid, last February, nasa Davao ako sa one of the biggest organization ng mga pastor evangelist. Speaker ako doon sa kanila. Tinuro ko yung festival, Unity in the Feast. Wala silang kamuang-muang sa Torah. Pero meron ng konti, mga kapatid, yung leader, si Bishop Benz Lumasa. Meron siyang kasing anak-anakan na pastor, si Pastor Dennis Parajes. Naging Torah group na ngayon sa Digo City, Davao del Sur. Si Dora Dennis ay kilalang, tinawag nilang mga Hebrew to. Pastor, yung alaga mo ngayon, Pastor si Dennis, Hebrew na ngayon. Nung pinunta niya yung simbahan sa Digos, nakalagay, Torah Center, Preaching the Gospel. Tinawanan siya ng bishop. Torah? Kuman? Kingdom? Pero natuwa siya kasi lumago. Anong masasabi mo? Yung may bunga eh. Against sa kanyang philosophy ng theology niya, pero may bunga eh. Biglang nagbunga eh. Out of nowhere. Out of nothing. Nagkaroon ng lugar, sambahan, mga tao. Parang binayo yung mga kapatid. So ngayon, may 2-story na sila na building doon. Earthquake pa yon. Sa earthquake pa nabuo yung simbahan. During the earthquake, tayo during the lockdown. Palakpakan natin siya. Kasi iba nga sa abunong. Kaya tayo nagmimisyon sa mga misyonary na. Sila nagmimisyon, i-evangelize yung tao, di ba? Maging born again ka ha, okay. Ginagawa nila yung trabaho, pero kulang. Tanto si Brother Ike naman, may mission ako doon. Pastor Liga. Pastora ka. Minimission din natin. Pero, konsumisyon din. Kasi ang titigas ng ulo. Wala nang kautusan. Ang lakas kumain ng mga baboy. Pag may mga birthday, yung mga pastor, lechon, talagang pinost pa sa Facebook, ginaganon ng bishop yung lechon eh. Sabi ko, papatayin ka niyan. Mamaya, kumatos na. Mga kapatid, itong lupa rito ay may-ari. Si Sister Beth Hilario, born again. Kamamatay lang. 53 years old. Na kumatos. May pigiri po siya. Alam nyo na. Siyempre, tangkilikin mo yung produkto. So, kaya po, yung may-ari ng liempo, mga kwan, namatay na rin po. Putok-batok. Susunod na yung putok-batok. Tsaka yung romantic baboy. Okay. Sabi ng author, neither Matthew nor Paul was seeking converts to Judaism. Anong oras ba? 5:13. Dilim na, no? Okay, there's a difference, ha? Sabi ng theologian na to, I would agree with him, neither Matthew nor Paul was seeking converts to Judaism. Ibig sabihin, pag Judaism kasi, wala si Christ, wala si Yeshua the Messiah. But what they are actually saying is, both Matthew and Paul were working with eschatological visions of a fully restored Israel, inclusive of former Gentiles,
of which the Jews were only a part. So, ang meaning talaga ng Gospel of the Matthew is include all nations in the observance of the Torah. So, the Gospel is so, naalala niyo na, the Gospel of the Kingdom has been grossly misunderstood today. Sabi ng Matthew 28:20, teaching them to guard, shamar in Hebrew, everything I have commanded you. The end of Matthew portrays Jesus, Yeshua, in ways that are consonant with the new Moses motive found throughout the Gospel. Standing on the mountain and invoking divine authority, Jesus charges his disciple to instruct. Lamad in Hebrew means to teach. And to teach, didasko, tinignan ko po sa Hebrew New Testament, sabi rito, Lishmor, Otam, Vela, Matem, teach them, disciple them. From the word lamad, mga kapatid. The root word of the word disciple is lamad, where you get talmid, where you get, ang meaning yan is to teach, to learn, to teach, as you teach, you learn. Yan po ibig sabihin ng disciple. Pero ngayon, ang disciple is nakaupo sa church, umatay ng cell group. Sa CCF, sa BCF, tsaka sa GCF. Sample lang. Para makarelate kayo. So, sabi rito, he is clear about the content of this apostolic teaching, the preservation of everything that he had commanded his disciples earlier in the gospel. Wow! Ang tunay na apostolic teaching is Matthew 5:17. I have come not to abolish the smallest letter in the Torah until everything will be accomplished. Must accomplish. Ibig sabihin, until the end, mangyari ang lahat ng bagay na pinapisay ng Torah. Nangyari na ba lahat ng bagay? Hindi pa. Kaya matutupad pa rin ang lahat ng sinabi ng Torah. Ang Sermon on the Mount na kilala sa Christian circle is the motive of Mount Sinai. Jesus now, Yeshua, is the new Moses, interpreting how blessed the Beatitudes, mga kapatid, is the characteristic of the people of the kingdom. Mababa ang loob, poor in spirit, merciful, persecuted, and yet obedient to the Torah. Let your light shine. Matthew 5, 15, 16, 17, Torah na. Yun ang tunay na beatitude. Yeshua commands his disciple to guard the words of those who sit in Moses' seat. Tingnan natin. Ito po ang sabi ng Panginoon. Nagsalita si Jesus sa maraming tao at sa kanyang mga alagad na sinasabi, ang mga eskriba at ang mga pariseo ay umuupo sa upuan ni Moses. Upuan ni Moses, mga kapatid, is the authority to interpret the Torah. Ibig sabihin, sa mga sinagoga, may isang upuan doon, na uupo doon ng rabbi to teach the Torah. Sabi ng Panginoon, ito ay mga pariseo ngayon ang nagtuturo sa inyo yung Torah. Sabi ng Panginoon, gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila. Yeshua is telling them, obey the Torah. That's the will of God. Ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. That's the problem. Ibig sabihin, make sure
you can discern what is written and what is not written. Pag written, obey kayo. Sabbath, feast, written, obey kayo. Dietary law, obey kayo. Mishpati, mga judgment, obey kayo. Pero yung mga dinagdag nila, huwag nyo nang sundin. Nakita niyo po, endorsing Yeshua is endorsing Torah observance. Ito po ang tunay na Panginoon. So ngayon, paano itong Jesus ngayon na walang Torah? Peke po yan na Jesus. Yan ang masakit na katotohanan. Ang sakit mo naman magsalita, Pastor. Wala ka bang utang ng loob kay Jesus? Meron. Pero, sinasabi ko lang, ang tunay na identity ng Panginoon, na hijack. So, para bang si Jesus ngayon, kumakain ng baboy, breaking the Sabbath, does not keep the feast, may Harley Davidson, nakaganon pa. Naintindihan niyo po? The modern Jesus, na hijack yung totoong identity ng mga kapatid. May Jesus daw na bago ngayon, ganyan. Ano ba yan? Sa isang pagkakataon, mga kapatid, lumapit ang isang binata kay Yeshua. Sabi niya, Teacher, Rabbi, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So, eternal life. What would I do if I want to have eternal life? Anong sabi ng Panginoon? Accept me as your Lord and Savior. Hindi po yun ang sinabi. Ang sinasabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Wait. Intindihin natin, ha? Iisa lang ang mabuti. Ang Diyos lang. Ngayon, bakit sinabi ni Yeshua, ang Diyos lang mabuti? Ngunit, ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. So, literally, sinabi ng Panginoon, gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos? Obey the commandments. Oh, it's a theological question, mga kapatid. Si Brother Renato, saan si Renato? Nagtanong sa akin, Pastor, salvation ba ang Torah? Kasi, sabi ko, in a sense, actually, salvation ng Torah. Para maintindihan mo yan, dapat mo unawaan mo yung salitang salvation ng Hebrew. Yeshua means salvation, noun, description of a person being saved. Coming from the verb yasha means to save, to rescue, to deliver, and to give victory. Yan talagang meaning ng word to save. So, ibig sabihin, pag in-apply mo ang meaning ng salvation, sabi ng Panginoon, kung ibig mong pumasok sa buhay na walang hanggan, tuparin mo ang utos. Ibig sabihin, gusto mong ma-save? Gusto mong ma-rescue ka? Gusto mong ma-deliver ka? Gusto mong maging victorious ka? Obey ka. Eventually, makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi pa sinabi ng Panginoon, tanggapin mo ako bilang tagapagligtas kasi hindi pa siya namatay. Hindi pa siya namatay eh. So yes, mga kapatid, ang pagsunod sa Torah, pwede ka makapasok sa kaharian, pwede ka rin hindi makapasok. Pwede. In fact, punta tayo sa next line. Matthew 7:23. Punta natin. Sagutin muna natin. Bakit sinabi ng Diyos, ang Diyos lang ang mabuti? Ibig sabihin, wala bang tao mabuti? Parang sinabi mo, alam mo, example sino bang magandang example nyo? Si Georgie ang nakita ko. Alam mo, si Brother Georgie, mabuting tao yan. Anong ibig sabihin mo?
Paano mo masabi mabuting tao si Joji? Nagawa. Sa gawa, ano yung kanyang ginagawa? Naglilingkod sa Panginoon, nag-provide sa kanyang pamilya, nagsisimba, nagpapagamit sa Panginoon. Siya ba? Sa Shabbat siya, sumusunod sa Torah. O, nag-feast siya. Maganda ang kanyang reputasyon. Kaya siya mabuti dahil ang Torah, sabi rito, ay mabuti. Kaya siya mabuti kasi sumusunod siya sa Torah. So, sinabi ni Yeshua, ang tanong, sundin mo ang utos. Pag sumusunod ka sa utos, katulad ka ng Diyos, mabuti ka. Kuya. Ngayon, ba't ang Kristiyano ba hindi mabuti? Mabuti rin. Pero pag hindi siya na Torah, hindi na siya mabuti. Hindi na siya mabuti. Kasi ang mabuti lang, sabi rito, Romans 7:12, ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal, matuwid at hindi pwede abstract na mga kapatid. Alam mo yan si Bishop, mabuting tao yan. Kasi leader siya ng simbahan. Hindi yun naman malit. Sabbath breaker, festival breaker, dietary law breaker. Hindi siya mabuti siya sa ibang aspekto. Pero sa Torah ang pag-uusapan mga kapatid, hindi siya mabuti. Pasensya na lang tayo. Nanumpa na ako sa Panginoon eh. Wala na, iba. Lion na ako ngayon. Hindi na ako takot. Lahat ng lion magsabing, girl. Ay, may tiger. Maris gano'n, may tiger. Hindi. Lahat ng lion magsabing, girl. Yun. Ay, aso. Even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. In fact, mga kapatid, against si Yeshua, sabi ng author na to, against siya sa mga ayaw sa Torah. Against si Yeshua. Kaya, sa beginning pa lang sinabi ko, di ba? Si Matthew, wala siyang pakialam kay Apostol Paul. Hindi pa tao si Paul. Si Matthew, nagtuturo na sa tunay sa nakita niya sa Panginoon. Torah ang tinuturo ng Panginoong Yeshua. Sino ngayon nagsasabi ng totoo ngayon? Kaya ito si Paul, mga kapatid, medyo nagdududa na ako ngayon dyan. Something is wrong. Somewhere, somehow. Or, baka na-misunderstood lang ang mga sinulat niya. Sa Galatia, kasi mga lost tribe of Israel yun. Si Alvin naka-assign doon, the book of Galatians. Assignment mo yan. Bigyan kita ng libro galing sa Bible School. I never knew you. You prophesy in my name. I declare. I declare today. I declare. You prophesy. Cast out demons in your name. I declare. Done mighty works. I declare. Wala kang Torah. Get out from my sight. Umalis ka sa harapan ko. Naiinis ako sa iyo. Ang Panginoon. Alam mo ito sabi niyo naiinis? The word is yung abomination. Ibig sabihin, kasuklam-suklam. Abhorrent. Para bang galit ako. Galit si Yeshua pag walang Torah, mga kapatid. The word lawlessness is the Greek word anomia. The condition without the Torah. See? Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, gayon din naman kayo na nasa labas ay mistulang matuwid sa mga tao. Ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Yung salitang kasamaan is, tinranslate na kasamaan, di ba? Anomia, walang Torah kayo. Kaya sila masama at makunwari kasi lawless kayo eh. Mga kapatid,
yung gospel na walang Torah is delikado po sa harapan ng Panginoon. Buhay batas. Walay batasan. Kaya pala, no, walay batasan, walang batas. No, tignan mo, nagkuha na sa Bisaya. Walay batasan ka. Wala kang batas, wala kang Torah. No, nagkuha na. So, mga Bisaya pala ay lost tribe of Israel. Buhay batas. Itong mga next following week, pag-aralan natin talaga tungkol sa yung mga lost tribe of Israel. Sabi rito, Matthew 24:12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, the word kasamaan is anomia, walang Torah. It talks about end times, Matthew 24, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos ng marami sa end time, lalamig sila sa Panginoon. Kasi wala silang Torah. Anong nangyari sa mga nagtutura? Lalo pang umiinit, mga kapatid. Sinasabi ko sa iyo, mangyayari ito, nangyari, oh. Sinasabi siya, nasa Goshen tayo, nangyari. Lalong, naging totoo, lalo ka pang naniwala kasi nangyari totoo. Many false prophets will arise and lead many astray. Okay, what is the characteristic of a false prophet? Deuteronomy chapter 13, Deuteronomy chapter 18. Ang false prophet, mga kapatid, are those who teach against the word of Adonai, the words of the Torah. Automatic yan, mga kapatid. Pag yung pastor ayaw sa Torah, ang kategory niya, false teacher, false prophet. Aray! Pasensya ka. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Rebellion po ang tawag doon. Pag ayaw natin sumunod sa Torah, ang tawag ng Torah doon, nagre-rebelde ka sa hari. Well, sabi ng church, okay lang yun. Well, you're no longer under the law. Pero actually, mga kapatid, biblically, there are 3 words for sin. Number 1 is kata. Number 2 is pesya. Number 3 is avon. Kata is missing the mark. Hindi mo lang na perfect yung will ng Diyos. Pero, sumusunod ka pa rin sa Torah, hindi ka pa rebellious, no? Na-miss mo lang yung mark. Na-miss mo na yung perfect will. Sumablay ka, pero naniniwala ka pa rin sa Torah. Di ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag kang sablay. Huwag kang maging hari ng sablay. So therefore, sabi rito mga kapatid ng author, conclusion on the Matthean study. Full Torah observance rhetorically is an important element of discipleship. Yun ang conclusion niya. Sabi niya, walang pakialam si Matthew kay Pauline letter sa Pauline letters. Sinong paniwalaan mo ngayon? Okay. Tuloy pa yan. Nasa page 5 pa lang ako eh. Yung Matthean dissertation. While the Matthean Jesus, Yeshua, believes that some parts of the law are weightier than the others, he does not believe that its lesser aspect should be abandoned. So sa observation ng theologian na to, sabi ni Yeshua, woe! Dahil magsabing, woe! Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint, dill, and cumin, and have abandoned the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. May napansin kayo mga kapatid? Justice and mercy and faith. Correct grammar ba yan? At dalawa yung N na ginamit.
Hindi, wrong grammar yan sa English. Dapat yan justice, mercy, and faith. Alam mo bakit panay end? Because the Hebrew way of saying it always comes with the ve. Mishpatim, Keset, Emunah. One ought to do these latter things without abandoning the former. I-apply natin ito mga kapatid. Malaman ito. Sa other translation, you tight mint deal kumen, yet you have neglected the weightier matters of Torah, justice, mercy, and faithfulness. It is necessary to do these things without neglecting the others. Kahabag-habag kayo. Wow! Mga eskriba, mga pariseo, mga makumari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis, at ng komino. Alam mo yung kumin? Yun yung ginagawang pita sauce. Pita sauce. Yung mga herbs ito. Ang mga pariseo daw, nagbibigay ng ikapo ng mga harvest nila kahit maliit-liit na bagay, kompleto. Pero, ang iyong pinabayaan, ang higit na mahalagang bagay ng kautusan. Mga kapatid, ito yung meat dito, ito yung karne dito. Pakinggan nyo mabuti. Mag-alas sa isda. Kaya minsan, pag isang oras ka nang nagiging kailan ba matapos yan? Hindi mo alam, yung bandang huli, nandun yung karne. Hello? Hello! Tapikin niyo yung katabi niyo, sabi mo, you receive the blessing. Yeah, parang mag-ising. Yung iba parang gumagalaw na eh. Parang gusto ko na parang hindi pa ka nag-uumpisa magturo si Brother Ike ng Torah. Introduction pa nga lang yun eh. Introduction pa lang yun. Ito yung Torah na talaga ha. Ang mahalagang bagay ng kautusan ay, number 1, ang katarungan. Kita niyo po? Number 2, ang habag. Number 3, subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. Sabihin, mag-ika po kayo, pero mas importante ang, sabi niya, justice and mercy. Ito na ang sinasabi kong mabibigat. Meron tayong issue na nangyari dito sa ating samahan, di ba? Hindi naman alam na ng lahat ito eh. Nag-viral ito eh. Ipaliwanag ko sa inyo, kasi kung hindi ka Torah educated, hindi mo maintindihan ang sitwasyon. You need to be educated with the Torah. Okay. If he takes another wife, talking about men taking another wife, he is not to diminish her food, her clothing, her marriage right. Kung siya mag-aasawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit, at ang kanyang kapangyarihan pagka-aasawa ay hindi niya. Anong Torah portion ito? Mishpatim. What is Mishpatim? Katarungan. Ito yung ibig sabihin ng Panginoon, ang importanteng mahalagang bagay sa kautusan ay katarungan. Saan binanggit? Exodus 21. Ve'ele ha-mishpatim asher toshim lefanehem. Tingnan mo. Mishpatim means katarungan. Paano daw? Pakinggan niyo ito na, ha? Para ma-advise niyo yung mga anak niyo. Paano maging makatarungan? Ang lalaki kumuha ng ibang asawa. Paano maging makatarungan, Ben? Aber?
Sabi ng Panginoon, para bigyan niya ng katarungan, huwag niyang pabayaan ng pangangailangan yung unang asawa, pagkain, damit, Bahay. conjugal rights, may shelter pa yan eh. May kasama pang shopping, credit card, condominium. May nabanggit bang shopping, condominium, car. Ang sinabi ko, basic needs ang sinabi. Ibig sabihin, pagkain 3 times a day. Basic, pagkain 3 times a day. Merienda. Upa ng bahay. Ito yung mabigat. Mga kapatid, hello? Yan hindi na nakikinig eh. Nag-uupisa pa nga lang ako ito na talaga yung actual na Torah. Introduction lang yung kanina. The word ona is in Hebrew marital rights. The word marriage rights is the word ona. It means conjugal rights. Ibig sabihin, ang pagsisiping. Marital advice is parental advice. Ibig sabihin, hindi sinabi rito, hiwalayan mo, iwanan mo. O ngayon, shock na kayo, nganga na kayo. Kasi ito yung justice na sinasabi ni Yeshua, oh. Bigyan nyo ng katarungan. Paano bigyan ng katarungan? Ang katarungan, these are the mishpatim. Right after the 10 Commandments. Kasi, akala nyo katarungan sa Hall of Justice lang. Sa Supreme Court lang. Sa Court of Appeal lang. God takes the issue directly. Hindi mo na kailangan ng Supreme Court, sabi ng Diyos. Huwag pabayaan. O ito, another similar mishpatim. Anong sabi ng Isaiah 42? Na ni-repeat sa Matthew chapter 12? Yeshua will restore the mishpatim to all the nations when He returns. Ito yung mga hard to swallow, mga kapatid. Pero unless you understand, hindi mo maintindihan yung concept ng Diyos ng justice. Kung matagpuan ng isang lalaki ang isang dalagang hindi pa nakatagdang kasal, ang kanyang sinunggaban talaga, sinipingan, sila'y nahuli sa akto sa ilalim ng puting ilaw. Ang lalaking sumiping sa kanya ay magbibigay sa ama ng dalaga 50 siklong pilak at ang dalaga ay magiging kanyang asawa sapagkat kanyang nilapastangan siya, pinahiya. Hindi niya maaaring hiwalayan ang dalaga hanggat, mga kapatid, these are very hard to swallow rules of the Torah. And yet God said, this is justice. Sino ang binibigyan ng justice dito, mga kapatid? Yung babae. Sabi, dahil nangyari yan sa'yo, sinunggaban ka, sinipingan ka, nahuli kayo sa akto, pag pumayag yung ama, maging asawa mo siya. Ano ang sagot ng kultura? Hindi maaari over my dead body. Because they don't understand the Torah.
Paliwanag ko sa inyo in a broader scale, ha? Para at least maintindihan nyo bakit ako nagtuturo ng ganito. Kasi, ako naniniwala ko na may wisdom ang bawat kumante ng Diyos. Mga kapatid, bakit hindi pwedeng hiwalayan ng babae yung lalaki yung babae? Kasi po, eventually po, magbubunga po yung kanilang relasyon. Mabubuntis po yun at mga anak yun. Ang unang wisdom na nakita ko po sa batas ng katarungan ng Diyos na yan is, ayaw ng Diyos may illegitimate children. Ayaw ng Diyos may lalaking bata, walang ama. Alam mo bakit? Pag yun naging illegitimate sa panahon natin ngayon, sa Amerika, ina-abort. Sa atin, bawal ang abortion, tuloy, illegitimate children. Ang mga batang illegitimate ay nagiging bunga ng breakdown ng society. Sila yung nagiging mga drug addict. Sila yung napabayaan kasi lumaking walang ama abnormal. At sila yung mag-aasawa na rin uli. Ganon, generational curse and cycle of curse po nangyari sa society. Hindi po ito nakita ng ating mga babatas. At sigurado, hindi rin ito naunawaan ng mga nagtutura sa mga bago lang nagtutura. Mabit, bigyan mo kayo ng statistics. Palagay mo 100 million ng Pilipino ngayon. Ang lalaki, 40%. So, 100 million ng populasyon. Example lang ha, 100 million na Pilipino, 40% lalaki, 40 million. Ilang percent ng babae? So, 20 million agad ang wala ng mga mapangasawa. So, predicted ko na, karamihan sa inyo, hindi na makapag-asawa. Si Romana, si Malu. Example lang ha. Example lang. Hindi ba kayo, nakapag-observe sa lahat ng churches today, halos ganyan po mangyayari. Imbalance. Okay. Sa 40 million, ilan yung lalaki may asawa? Kalahati, sabihin mo sa 40 million, normal sa tao yung mag-aasawa eh. So, 20 million na lalaki. Okay. So, 20 million na lalaki. Sa 20 million na lalaki, ilan yung may tendency magiging polygamous? Conservatively, lagay mo na lang sa 10%. Ilang million na may tendency? 2 million. So, pag may 2 million, there is a predicted 2 million illegitimate children na mangyayari. Yung 2 million na illegitimate children, dahil hindi tanggap ng society, ay hindi matanggap, bayaan mo na wala akong pakialam dyan sa bata, mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon, ikaw yung walang awa. Ikaw yung walang katarungan. Injustice yan. Sinabi ng Panginoon, bigyan mo ng justice. Protektahan mo yung babae. Ang problema, hindi matanggap ng mga babae ngayon na may iba si mister. So, itatago na lang si mister, itatago na lang yung relasyon ng anak. Ano mangyari? Tinago ng tinago, walang dura, lumaki yung bata, walang ama. Sa palagay niyo normal yun? Nasa statistics, very alarming po ang statistics, mga kapatid. Talking about this law, sabi ng DOH, matagal na yun, 10 years ago pang nabasa ko yun eh. 50% ng mga kababaihan, edad 18 hanggang 21, ay magiging dalagang ina. Normal ba yun? Ngayon, nakita nyo na yung wisdom ng Panginoon. Ang himutok kasi ng mga asawang babae ngayon,
Hindi ko matanggap yan. Napakalaking kasalanan yung ginawa mo sa akin at mahal ka ng iba. Sana dalawa ang puso mo. Hindi ko kayang tanggapin. So, sino ngayon may problema, mga kapatid? The culture na walang education sa Torah. Oo. Ngayon, sa Amerika, simple lang yung solusyon yan. Abort. Sino ngayon mas malaking kasalanan? Kasi, okay, nandyan na yan, nagsiping, nabuntis. Simple lang, gobyerno pa ang magbabayad, mag-i-sponsor ng abortion mo. Hanggang 3. It is evil in the sight of God. It's a Molech, the modern Molech worship. At ngayon, natutuwa ang Diyos doon? Oh, nasyak kayo. Kaya masyak din kayo minsan. Ito, masyak pa tayo lalo. Kasi, mishpatim ito eh. Civil law ito ng Torah eh. Civil law, how to solve conflict in the Torah. Based on God's wisdom. Suppose a man has 2 wives. Tagalogin na lang natin. Kung ang isang tao ay may 2 asawa, ina-assume na ng Torah na may 2 asawa. Alam ng Diyos, mangyayari talaga yan. Ano pa't mahal yung isa kaysa isa? Ngunit kapwa may anak at ang panganay niyang anak ay hindi niya gaano mahal. Anong justice ng Panginoon? Huwag alisin sa kanya ang karapatan bilang panganay upang ilipat sa anak ng asawang ng kanyang minamahal. Dito, pinaboran pa ng Panginoon yung second wife. Kung sino daw unang manganak, nandiyung right of the firstborn. O ngayon, bobo ang Diyos? Binigyan pa ng Diyos ng privilege. Alam mo, pag binasa mo yung Deuteronomy 21, verse 18, ano ang kasunod na batas dito? The law of the rebellious son. Ibig sabihin, may mangyayaring curse pag hindi ko nasunod. Magiging rebellious yung mga bata. Okay, mishpatim. So, pag-aralan natin, examples of laws in the Torah regards to justice and mercy. Exodus 23 verse 1. Do not spread a false report. Do not join hands with the wicked by becoming a malicious witness. Do not follow a crowd to do evil, nor are you to testify in a case to follow a crowd or pervert justice. Yan natin sa Tagalog. Huwag kang magkakalat ng di totoong balita. Fake news. Lasyonara. Huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag kang makibagay kung sila ay masama. Huwag kang makihalubilo. Kung wala silang Torah, wala akong pakialam sa inyo. Dito na lang kami sa mga nagtutura. Huwag niyong baluktutin ang katarungan. Diba? Naintindihan niyo ba yung katarungan sa Hebrew? Ano nga yung katarungan sa Hebrew? Ano yung katarungan sa Hebrew? Ano yun? Ay, ibig sabihin ng mishpatim. Ano ibig sabihin ng katarungan? Ang katarungan, yung mga batas ng Diyos, how to deal with the situation. Mga kapatid, minsan kasi pag ganitong oras, para
Tutulungan yan. Buti pa mga bata, gising pa oh. You are to have one standard of justice. Kita mo? For the native born and the foreigners. Magkaroon tayo isa lamang batas sa dayuhan at para sa katutubo. Sino nagsabi nito? Kaya mga kapatid, pag ikaw ay Torah believer, magka-clash ang filosofiya ng mundo sa filosofiya ng Torah. Hindi ako tinawag sa mundo, mga kapatid. Hindi ko pinaglalaban ng batas ng mundo. Marami nang mambabatas na magaling doon. Marami nang abogado roon. Ang wala ngayon, Torah teacher. Tinawag ako parang Torah teacher. Right. Iba tayo. Deuteronomy 16:18, judges and officers you are to appoint. They are to judge the people with righteous judgment. Oh. So how do you rule the people? How do you judge the people? With the mishpatim ni Adonai. With the mishpatim of the family code of the Philippines. Kasi yun ang sabi ni Paul, magpasakop ka sa authority. Kasi wala namang authority ninanggaling sa Diyos. Kaya magkla-clash nga talaga. In the end, do you belong to the government of the people? Or do you belong to the kingdom? Are you a citizen of the kingdom or just a citizen of the Philippines? Maliligtas ka ba ng Republic of the Philippines? Magbibigay ba ang Republic of the Philippines sa iyo ng buhay na wala hanggan? Saan ka matapat ngayon? E di sa Republic of the Philippines. Kasi may ayuda eh. Ayuda ang babaw. Mga kapatid, you are not to twist justice. Tingnan mo? Huwag niyong baluktutin ang katarungan. Sino ngayon ang sabi ko sa inyo eh, magkla-class ngayon yung Torah believer sa mga standard ng mundo. Pero gaya ng sinabi ko mga kapatid, anong sabi? Ang landas nito ay kapayapatan. Ang landas nito ay kaaliwan. Ano ba yan? Kahisan. It is a tree of life. Peace, long life, those who brother. Talks about the Torah. Ibig sabihin mga kapatid, pag hindi ang Torah nasusunod, walang kapayapaan, walang katahimikan, walang kaayusan. It's your choice. Justice. Tanging katarungan at katarungan lamang ang iyong sundin. You are to fear Adonai, to keep all the statutes, mitzvot, and I'm commanding you and your son all the days of your life, so that you may prolong your days. Patapos na po ito. Ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na inuutos sa akin ng Panginoong Diyos na ituro sa inyo, si Moses nagsasalita, upang iyong magawa ang mga ito sa lupain inyong paroonan, millennial kingdom in the future, upang ikaw ay matakot sa Panginoong mong Diyos. Sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, upang ang inyong mga araw ay humaba. Mga kapatid, ang pagsunod sa Torah ay marami pong blessing, generational blessing. Ang hindi pagsunod, generational curse. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang susunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo. Mga kapatid, to be set apart people is to follow the commandments of the Torah. Sabi ng Diyos, kanino ka matakot? Sa gobyerno o sa Kanya? Hindi, takot ako sa pulis. Takot ako sa judge.
Mapailan ako ng concubinage. Sabi nga doon ay, fear, sa akin kayo matakot, sundin nyo yung aking sinasabi. So, pag hindi matakot sa Panginoon, hindi susunod, ang opposite po ang mangyayari. Baka ang galit ng Panginoong Diyos ay mag-aalab laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, yan ang Torah lesson talaga. Tingnan mo, pag sumunod sa commandments ng Panginoon, para daw kanino yan? Sa ikakabuti natin. Magpakailanman upang ingatan niya tayong buhay. Ikakabuti daw ang pagsunod sa Torah. Magiging katwiran ito sa harapan ng Panginoon. It will be righteousness in the sight of God. Nakita mo? Ibig sabihin, right, tamang gawain, wala kang problema sa Panginoon. Righteous ka sa Panginoon pag nasunod yung mga tuntunin ng Panginoon. Oh, I will end with this. The father of faith, si Abraham, bakit tinawag? To do righteousness and justice. He's saying, Abraham is the father of Torah keepers. Bago pa si Moses, si Abraham po ay Torah keeper na. So, purihin ang Diyos. Tayo po tayong lahat. Praise Adonai. Can I call on Brother Jody Bless you. to sing the... I So, sa mga Oh, nais pong pumontak sa akin, 613 Mitzvah Street, Sitio Binayoyo. Telephone number 0931-107-4271. Gusto nyo mag-aral ng Torah, dito po kayo mag-aral sa Torah Institute of the Philippines. Brother Ike YouTube channel. Salamat po sa pakikinig. Yeshua bless you and keep you. Yahweh make his face shine upon you and be gracious unto you. Yahweh lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of the Prince of Peace, Yeshua HaMashiach.